Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa 33rd SEA Games sa Thailand. Gilas Pilipinas Team B nagpractice na para sa SEA Games sa basketball. Samantalang ito namang si Poy Eram, bakit hinarang ng Thailand? Natakot ba sila? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Ang original talagang plano ng Gilas Pilipinas at ni Coach Norman ay isama itong si Poy Eram dahil dagdag pwersa at big man sa Gilas Pilipinas, at ayon nga sa report ay nakipag-practice na ito, at dito nga makikita natin nakasama niya pa itong si Justin Chua. Kaya nga lang ang nangyari ay biglang hinarang siya ng organizer committee ng Thailand at hindi nabigyan ng clearance sa SEA Games. Ang nakakapagtaka lang talaga ay purong Pilipino naman itong si Poy Eram at hindi naman siya naturalized player. Kaya naman malaking palaisipan kung bakit hindi siya pinayagang maglaro ng Thailand sa SEA Games para sa Gilas Pilipinas, at ay naringayan sa report ng spin.ph. Ang sabi nga dito, Poy Eram failure to get SEA Games clearance, a head scratcher. So lumalabas na Thailand talaga ang nagdidikta ng mga makakalaban ng kanilang players. Siguro dinidepende nila sa lakas ng mga bawat kupunan yung players na kanilang i-approve upang tansyahin kung kakayanin ba ng kanila namang mga players sa Thailand. Samantalang nagpractice na ang Gilas Pilipinas Team B. Paghahanda nga ito para sa 33rd SEA Games dahil ngayon na magbubukas at opisyal lang nagbukas ang 33rd SEA Games sa Thailand, at ayon nga sa report ay Thursday aalis na ang Gilas Pilipinas men at women at lilipad ng pa-Thailand. At unang ang makakalaban ng Gilas Pilipinas sa December 14 sa ganap na 12:30 PM ang Malaysia, at kasunod naman sa December 15 sa ganap din na 12:30 PM ang Vietnam. At sa tingin ko naman ay kakayanin ng ating lineup na Gilas Pilipinas Team B ang SEA Games sa Thailand dahil unang-una Pilipinas pa rin ang naghahari sa buong Southeast Asia pagdating sa basketball, tapos yung mga players pa natin ay mga ex-Gilas Pilipinas players na naglaro sa FIBA Asia Cup, FIBA World Cup, kaya naman pagdating sa experience ay lamang na lamang ang ating lineup. Huwag lang sana tayong lutuin at dayain at magkaroon ng lutong Thailand, dahil pag nagkaroon ng ganong mga bagay ay paniguradong tagilid ang ating Gilas Pilipinas. Ngunit pagdating sa puwersa ay lamang na lamang talaga ang ating national team. Samantalang dumako naman tayo sa ating Gilas Pilipinas regular team. Ito ang si Juan Gomez Diliano na alam nating lahat na nakat sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, at ay na rin mismo sa report ang sabi nga ni Coach Tim Cone, next year daw umano ay magagamit na itong si Juan Gomez Diliano, lalong-lalo na sa second window sa February at March, dahil alam nating lahat na kailangan ng Gilas Pilipinas ng mas malakas na puwersa dahil mabigat ng ating makakalaban sa second round. Nag-aabang ang Australia at gayon na rin ang New Zealand. Kaya naman masusubukan talaga itong si Juan Gomez Diliano sa susunod na taon sa laban natin sa New Zealand at sa Australia. At itong schedule ng ating mga laban: February 26, 2026, SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Gilas Pilipinas versus New Zealand. March 1, 2026, SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Gilas Pilipinas versus Australia. Ayan nga ang second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, at kailangan ay manalo ang Pilipinas sa New Zealand at Australia upang makwalify tayo sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar. Kaya naman laban Pilipinas, at ipanalangin natin na sana ay mas lumakas pa ang lineup ng ating national team at upang makapasok tayo sa World Cup at gayon na rin sa Olympics sa 2028 LA Olympics.